Guys, kahit anong yaman ng bansa, mayroon pa rin mga taong less fortunate. Bakit mayroong mga homeless sa bansang Switzerland? Kung ikaw ay bago sa aking channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe para updated ka sa mga upcoming videos natin. Huwag kaligtang hampasin ang notification bell. Tamang naryo mga kaibigan, ang pag-uusapan natin ngayon, yung mga homeless, yung mga less fortunate sa bansang ito. Kaya ako po ay nagsaliksik, nagtanong sa mga authorities dito at kanina tumanggap po ako ng email response mula sa isang institution dito dahil tinanong ko kung meron bang specific na batas para sa mga taong nakikita ko sa lansangan. So ang sagot niya sa akin, kasi ang tanong ko kung mayroong financial support ang ibinibigay ng state o ang gobyerno rito, ang sagot niya, kung meron silang residence or may address, ibig sabihin, mayroong bahay na tinutuluyan, ay makakatanggap sila ng suporta mula sa gobyerno. Pero kung wala, hindi daw niya alam. Pero mayroon pong mga iba't ibang paraan ang ginagawa po ang bansang ito. Ito ay depende kung saang kanton. Ulitin ko po, 26 cantons po ang kabuuan ng Switzerland. So, bawat kanton po ay may sariling authority. Meron silang mga policies o pamantayan kung paano nila ito matutulungan sa ibang paraan itong mga homeless or mga nagpapalimos sa lansangan. So, ayon sa aking nakalap na news mula sa thelocal.ch po, ay ang babanggitin ko rito ay kanto ng Geneva at saka Basel. Ang Basel po ay nag-offer po sa mga homeless ng voucher. Voucher po na ibig sabihin ang voucher na to plus 20 francs para baon nila. Yeah. Voucher para sila ay magbiyahe palabas ng bansang Switzerland. Pero sa isang kondisyon po, susulat sila na hindi na sila babalik sa bansang ito. Okay, doon naman po sa mga bansa na hindi kayang biyahiin ng train, ang ginawa ng Basel naman po ay nag-offer sila ng plane ticket. Karamihan kasi dito mga kaibigan, yung mga nagpapalimos dito ay galing po ng Romania. Ay nag-offer sila ng ticket, plane ticket at like 60 francs, one way lang na makabalik sila sa bansa nila. At the same time, mayroon din silang agreement at susulat sila, pipirma sila na hindi na sila pwedeng bumalik dito sa bansang ito. Doon sa Geneva, yun ang matindi. Dahil doon, ay merong case doon na nakaabot sa court dahil mayroong isang babae nagpalimos dahil mayroong policy, batas ang Geneva po na bawal manghingi, bawal magpalimos. Na-charge itong nagpalimos ng 500 Swiss franc. Dahil wala siyang pangbayad, na-detain siya. Dito kasi mga kaibigan, yung dignity ng tao, pinoproteksyonan niya ng gobyerno kahit anong estado mo sa buhay. Yung European Court of Human Rights ay umalma dito sa ginawa ng Canton Geneva. Nakitaan nila na mayroong violation ang ginawa ng Canton Geneva. Okay, linabag nila yung human rights at ang sabi nila dito, sabi ng court, inherent in human dignity to express her distress and try to meet her needs by begging. So, kumbaga, may karapatan pa rin ang babaeng ito para siya mag-exist dito, mabuhay, kaya siya nagpapalimos. Dinemand ng court na bayaran yung beggar ng 922 euros para sa moral damages. Dahil napag-usapan natin itong mga homeless, ako personally ay dahil sa channel ko, kumikita naman yung channel ko po, ay nagsishare po ako dito sa mga homeless na to. Actually, mahabang panahon na nagbibigay tayo ng groceries, okay, weekly, dinadaanan ko yung dalawang magkapatid o sa isang area at binibigyan natin ng groceries. Yun. At hanggang na dumating ang time na wala na silang matuluyang bahay, okay, kasi wala nga silang pambayad, yung apartment nila, pinaalis sila. So, ang kanilang mga gamit,
siguro mahigit 1 taon na nandito sa amin. So, nandito yan sa basement namin. Kung kailangan nila ang gamit nila, pupunta sila dito at kukunin nila. Pero naka-imbak ito sa aming lugar. Marami po akong mga nakatagpong ganyan. Siyempre maaawa tayo kasi nga wala na silang bahay, wala pa silang makain. Minsan nga, magwi-withdraw pa ako para lang ibigay. Nagpapagasolina tayo. May mga instances na marami po. Kung ikukwento ko lang dito po. Yan po ay dahil sa panonood ng yun ng aking channel. Kaya natutulungan natin yung mga less fortunate na mga ibang lahi rito. So, yun naman. Hindi ko dapat sinasabi to kasi ito ay gawa na dapat private. Pero napag-uusapan natin ito kasi nga mayroon akong komentarista sa aking reel. Ang sabi doon, bakit mo sino-showcase ang ganito na hindi ka naman tumutulong. Hindi mo alam yung kaibigan. Kaya ako sinasabi rito na kung tulong lang ang pinag-uusapan, hindi mo na kailangan ipamukha sa akin yun. Kaya kung mapanood mo ito, naririnig ko, suportado ng gobyerno yan. Hindi po yon ganon. Okay, ang sinasabi natin dito, ang sinusuportahan ng gobyerno kung may address ka rito. Yung mga tao rito na mababa ang income, yan, below 35,000 a year, ay nakakakuha sila ng sustento in the form of subsidy mula sa gobyerno. Kasi nagtrabaho sila, kinapos lang. So, binabayaran ng gobyerno yung kanilang ibang expenses. Okay. So, kahit sa pambayad ng apartment at iba pang bills. Pero kung talagang palaboy ka rito, hindi na in-encourage ng bansang ito. Mga European nationalities yan, kaya nakakapasok sila sa bansang ito. Hindi rin sila pwedeng bastusin mo, hindi rin sila pwede mong lapastanganin. Pero yung iba sa kanila naman, homeless sila, nag-i-effort sila. Yan, nagpi-play sila ng accordion, nagigitara yung iba. Pero yung iba namang tamad ay talagang, yan, nasa kalsada lang sila, hihingi sila sa'yo ng pera, pagkain. Pag pagkain nga, ayaw nila halos tanggapin eh. Pero kung pera, tatanggapin nila yon tapos ibibili nila ng sigarilyo. So, sabi nga nila, may modus dito. Pero gano'n na lang yun eh. Sila yung naroon sa sitwasyon gano'n, kung anong pwede natin magawa, yun na lang. Hindi naman natin gutom yung pagbigay sa kanila ng tulong kung meron ka. So, yun po ang aking kasagutan doon sa mga nagtatanong, kumusta, bakit sa bansang mayaman na yan ay merong mga homeless. Meron talaga. Okay, pero hindi ni-encourage. Alright. So, sa ibang kanton, bawal ka matulog sa park. Iba-iba po ang policies, guys. Kaya walang general information na pwede tayong makuha. Pero mag-update po ako part 2 dahil sumulat po ako sa isang site. O, there you have it. Huwag niyong kaligtaang hampasin ang notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos natin. Ciao!